dili tayo nagkataas pa kayo mga adlaw before pa tayo mag-gather. Dili pa tayo kailangan magunan o Domingo or magtapang na Santas. Salamat sa Wednesday nga adlaw. Ihatag sa Ginoo ang tapang na Buddha. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So allow me to read here diri sa Psalms 100 verses 4 to 5. Ganun pa rin easy translation. Thank Him as you go through the gates into His temple. Praise Him as you stand in His temple yards. Thank Him and praise Him as He deserves. Yes, the Lord is good. He always loves us as His people. He always does what He has promised to us and to our descendants forever. Praise the Lord. Ganaan ko din ingon niya. He always does what He has promised to us. Asayon lang ang Ginoo matinud-anon gyud kanunay gikan pa lamang sa atong pagkatao diri sa kalibutan hangtod karon nga tuig sa nata matinud-anon gyud ang Ginoo. Amen. So wala rason nga muhundak na sa atong mga pagsimba yun pa siya enter into His gate with thanksgiving. Uban ang kasing-kasing nga malipayon, uban ang kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat o anak na diya sa kagaan sa Ginoo. Amen. So kisa excited karon pour out siya pagsimba sa Ginoo. Hallelujah. So come on, let's pray. Father God in heaven, we thank you God for your faithfulness and your goodness, Ginoo. Salamat o God sa kadaugan, Ginoo. Salamat Lord sa adlaw, Ginoo. Diyos o God, nga kami maka-celebrate Lord sa imong pagkamatinud-anon, Ginoo. Tungod kay wala, Ginoo, Diyos, kasi isa ka higayon nga milubad, Ginoo, yung paghigugma ka lang. We thank you Lord for giving us Lord this day, Ginoo, Diyos, kami makasimba kanimo, makapasalamat kanimo, makapataas imong wing ang Lord. Thank you, Father God, as we praise you and we worship you tonight, Father God. Pupuyo ka, Ginoo, sa mga pagsimba, Lord. Salamat sa iyong presensya ka, Lord, Father God. And we bring you back all the glory, honor, and praise in the mighty name of Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Yeah! Thank you, Lord. This is the day that you have made. So we celebrate your goodness, oh God. Hallelujah. Together now,
His goodness. Praise you again. Remember His favor, His love. How He has taken good care of us. How He provided for all our needs. Oh yes, Jesus. Lord God, what can we give you in return to your goodness? We have nothing to boast before you, God. We have nothing that we can give you in return except our thanksgiving, hearts full of gratitude. Because it is you, Lord God, na nag-atiman ka na mo, nagatabang ka na mo. Sa tanan, Ginoo Diyos ng panahon, sa among kinabuhi mo kaming gisuplayan sa usok, kalinaw, assurance sa amo ang kinabuhi. Ikaw ang naghatag ka na mo, Ginoong Diyos, ug kasiguraduhan sa amo ang Ginoong Diyos adlaw-adlaw ang kinabuhi. Ikaw, labaw sa tanan, ikaw, Ginoong Diyos, nagsiguro nga kami, Ginoong Diyos, mahimo kaming kapahin sa pamilya sa langit. Lord, what can we give you in return? There's nothing, O God, that we can give except, Lord God, our allegiance to you, our gratitude to you. Thank you, God, for what you have done. Oh, thank you, Lord God, na ikaw, Ginoong Diyos, nagatabang ka na mo, nagalikon ka na mo. Come on, sa imong kaugalingon ng pulo, pwede di mo pasalamatan ng Diyos. O salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. O salamat o Diyos nga ikaw sa tanang panahon, nagatabang ka na mo. Sa tanang panahon, Ginoo, ikaw nagatiman ka na mo. Sa panahon, Ginoo, na naakami, Lord God, sa mga panginahanglan, imo kita po ang mga panginahanglan. Sa panahon, Ginoo Diyos, na naakami, Ginoo Diyos, uncertainty sa among kinabuhi, Ginoo Diyos, may tungkol sa mga butang, na nagkakahita mo sa mga palibot. Anaakan, Ginoo Diyos, just to make sure, O God, just to let us know, O God, na Ginoo Diyos, wag kami angay kabalakan, wag kami angay kahadlukan. Lord, sa tanang panahon, imo kami giatiman, imo kami gisuplayan. Lord God, spiritual, Ginoo nga panginahanglan, emotional na panginahanglan, dilig-on minimo, gitabangan minimo. Oh God, we thank you, Jesus, for your goodness. We give you praise. We honor you. Salamat, Ginoong Diyos, sa iyong pagkamahal karong natakna. We give you praise, we give you glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Ito parapakan po yan yung asama kinatagang time kay Sister Christine. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Maayong gabi sa tanan, amen? Kinsay nakasimba. Hallelujah. So I believe matalagsakan natin no, we're able to worship God in spirit and in truth. Mawagin na ang gingon sa pulong sa Diyos. So karon na kagabi on, before tamaan to sa word, let's pray. Father God in heaven, we thank you for tonight. We thank you, Lord God, for your holy presence, Lord God. We pray, Lord God, that you'll continue to move, to speak to each and everyone's heart, Lord God. I thank you, Lord God, that as I speak forth your word, I pray, Lord God, that these words, Lord God, mahimo, Lord God, na buhi, Lord God, sa among mga kasing-kasing, Father. And I thank you, Lord God, that you will bless, Lord God, karon na kagabi, Lord God, ang among panimbaho, Lord God. We thank you for your presence today. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, karon na kagabi, allow me to share about stay steady under pressure. Amen. So, kinsay na pressure. Tanang tanong na pressure. Tanang taong pressured sa ato ang daily na walk, daily nato ng mga panginahanglanon. And then, kung ang ato ang tanawon sa reality, pressure is real. Pressure sa kinabuhi, di ba? Tinuod. Dili na kay, wala lagi ko naka-experience of pressure ever since. Pagpuyo, good. No? Life squeezes or crush us. So, ang pressure ko, no, ang pressure, kung naatay, puno ta sa pressure, mura taog, kanang squeeze. Kita mo anang lemon? Katry mo anang lemon sa besano? Kanang squeeze gani.
nagpalit si Jem na kanang squeezer sa lemon. Tapos, sa balay na mo, we thought na namagoy kita nung na lemon. So what we did, hinog na, yellow. Kanais good kay nga lemon diri sa ato. So pagpupo na mo, pag-try na mo squeeze, lagi siya ma-squeeze, gahi man. So dili pa ba yan si Jahino? So hindi siya totally ma-squeeze. Wala din na-squeeze actually ato na lemon. So but in reality, pressures in life can squeeze us or even to the point na ma-drain na ta. The things that are going on around us gives us pressure. Sa mga naisakyanan, naay motor, muadto mo sa mga gas station, kung sa inyong makita, lapas pa sa pasar ang krudo o ang gasolina na presyo, no? Makakita ko sa kanang presyo. Alam nga, lahi naman din sa una, magpatubil may 1,000, 20 liters pa man. Kung man lagi kay, wala na lang man mag 10 liters. Di ba grabe kada ko na difference? It could add pressure also. Sa mga naay motor, ang full tank before pila, 200 kapin. Pero kung man pila ni full tank, 500. Imagine that. Almost na times 2. It could add pressure sa ato. Labi na kung daily nato na mga pinanglalan, gasolina na po, wala ka na po. Usahin bitaw mo ba, mag-walking na lang ta, mag-jogging na lang ta. Diba? Naapay mga jokes na niingon na, sakto di ay mga atong pag-run everyday, running, walking, jogging nato, mao di ay niyang outcome. Kay mumahal di gasolina. So, di ba, the things going around us gives us pressure. For example, magpaburot ka ng isa ka balon. Kung ipaburot ka ng isa ka balon, and then muabot na siya sa point na sakto na, imo paghihapon, bombahan. O may mahita mo sa balon. Bubuto. Even sa tires sa mga sakyanan, sa ligid sa motor, pasubraan galing mo ang hangin. Di ko tanong, kaya pa, o pwede pa, go. Pero taon-taon, sige ni mo, butang ng hangin, bomba ng hangin, ikaw kabantay na ang EDI na pressure ato is dirira, gidugangan man yung firme. So ni buto, same ra sa ato life. So the more bitaw kita na puno ta sa pressure, unsay mahitabo, bubuto ta, di ba? Unsay masuuna, kalagot pag yun nimo. Diba? Unsa mang yun ka, sa mga nay-anak or mga kuhan, mag-away to the point, mag-away na lang, no? So, what are the sources of pressure? Naaman ba yung mga sources of pressure? First, circumstances. So, kung may good kang circumstances, it talks about finances, bills, si Judith, mga amortization sa sakyanan, no monthly mo na mga gipangbayaran, credit cards, daily needs, foods, fuel, maunang mga circumstance na atong ginabattle everyday. Kita na naman na narbaho, na naay negosyo, muna atong ginalakwat kanunay everyday, pumatakaw sa gabi, pumatakaw sa buntag, makauna-una sa ikaw. Napo ba ka ako'y bugas? Kanina nakapalit mo ng bugas. Praise the Lord, nakapalit. Tapos nagdungan pag yun, hindi ko lang ang kauban sa balik. Wala na naman tayo suling. Praise the Lord. Tapos pagtala sa butangan, wala na sa bugas. Praise the Lord. Nga na din mo maka-add ng pressure. Pwede pala mong dilirahan magluto. But no. Dili pwede. It could add pressure circumstances. Even to our health. Ang atuang mga health. Healthy pa ba ta? Okay ra ang atong mga mo nang mag-walking, jogging, nakatry ni last week nag-walking. No, si Jem na, Jog, buliha pa lang sa. Kakapoy man. Digid ba na siya nag-jog na. Digid ba na kapoy. Inga naman, di na ako makaya na. Ay na, sige na kan. Inga ng health, always not to equal. And then relationships,
family, naatay usahay problema sa family, dapat nato siya ma-fix. Spouses, kung ang mama, ang anak na ay kuhan, panagbingkil, istoryahan, kay kundi maka-add ng pressure every day. And then, even sa mga nag-work, mga working people, usahay sa sales na mga targets, di ba? Kung wala man tayo sales siguro, nakaagi ko before sa sales, targets every month, ay hapit na ang month, target na po, maka-add ng pressure. And then second thing, na source of pressure, expectations sa society nato. Sa ako pag-iingon ka ganina, no, ang mga butang na naa sa palibot nato, sa government nato, karon makakita ta. Social media, maka-add ng pressure. Mubasa ka, hala si Kuan, at tuloy sa ingani. Mutan ako next week na saan, busaka na sa ng fuel. Pila na saan ka, pila na ang Kuan karon, crudo, pila na ang fuel? 170? I think 170. Diesel. Imagine! 170. Praise the Lord, no? So even ang social media, makakita ko, maka-drain ng imo battery. Family, ang imo kaugalingon. Na ay mga expectation ng imo family sa imo, wala na tubag or wala nimo nakabot. Tapos may imo na, ano lang good ko, wala, nag-self-pity na dayon ka. And then, spiritual battles, usahay temptations, doubts. Di lang kung ato sa church karon mga ligo na lang yung dagat. Or di na lang sakto sa buwan to sa church, makasabot man si Lord. Or, ay, pwede next na Lord, daghan pa may kuhan, daghan pa yung next Sunday, daghan pa yung next Wednesday. Usahay mo na ato ginabattle everyday, mo ni siya ang sources. But, on the other hand, kung naay mga causes ng pressure, naasay mga butang kung saan natin mag-handle. How to handle pressure? So first, humble yourself. Paubos. Submit to God. Here in 1 Peter 5, verse 6, version CEV, Contemporary English Version. Kaya kung kitanaw mo ba na version, mas ganahan ko sa CEV. So, 1 Peter 5, verse 6. It says here, be humble in the presence of God's mighty power, and He will honor you when the time comes. So, be humble in the presence of God's mighty power, and He will honor you when the time comes. Humble yourself, paubos na ta. Bisa nagpataas ang gasolina, paubos na ginamot ta. Di ba? Makaingon ko, maka-afford pa ba kakuani? Sabi ko may nun dyan. Motor-motor na lang siguro. Ano? Kaya mas makatipid pa ng motor, pila lang yung full tank kaysa magsakyalan ka, di makaya. Patubil na lang kang 500 na kan. Para lang makaabot ka church balay. Di na pareha sa una, makauna ka na ako, ato sa siguro ng babuwa, scrolling ba? Karon di na mo mahimo. Di ba? Kaya nga naman, gatanaw ka sa digits, sa numbers. But here in the book of 1 Peter, hindi mo siya, be humble in the presence of God's mighty power, and He will honor you when the time comes. Surrender everything to Him and let God lead. Lord, ako nag-surrender tanan sa imo. Unsay mga kabalaka, unsay mga pressure namo, unsa man ako ginadala-dala, ako mga due dates, pambayad sa bills, sa tanan. Surrender it all to God and let God lead. So humble yourself, just submit to God. Surrender everything. Bisan unsa pa na siya, Lord, ikaw na bahala. Second thing, cast worry. Give it all to God. Kaganina ka ng 1 Peter 5, verse 6 man. Proceed ka sa next, verse 7. 1 Peter 5, verse 7, it says here, God cares for you, so turn all your worries over to Him.
kabalaka. Bisan kami, no? DJ, labi na sa work. Kaiba naman lagi kami sa work. So, kung kaiban kami sa work, ang pressure, naglibot ra gihapon sa amo. Kung unang pressure sa work, makarelate ako, dili pareha sa una na ako sa bank, makathrow og lain ng pressure, sidya makathrow og lain. But karon, makita na namo ang leverage ba? Unsay pressure dito mo kay isgot, si ingani na sa lagi, si ingani na sa... Ingana bitaw, makakita ko na kalami na i-burst, usahay, makita na ko siya burst na into one. Pero God's grace, makontrol ra. But it says in the Word of God, give it all to God. God cares for you, so turn all your worries over to Him. Kung sa may kabalaka nimo, Lord, naguri lang ikaw ingani. Lord, ikaw na'y bahala. He cares for your needs. He sees your pain, your ups and downs, even your daily dealings. So nakakita ang Diyos sa imong mga panginahanglanon, sa imong mga kabalaka, na-abre na ba ang Strait of Hormuz? Praise the Lord, daghan na alipay. Kay basin, muubos ko mo ang krudo. No? But praise God, He cares for your needs. Unsay panginahanglanon nimo, He sees your pain, nasakitan ka. Lord, I'm hurt, I'm deeply hurt, nasakitan ko kay giingani ko ni so and so. He sees your pain, even your ups and downs. Here in Psalms 55 verse 22, NIV. Psalms 55 verse 22, New International Version, it says here, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Kinsay mga matarong. Amen. Hindi mo magalingon ako matarong. Amen. So niingon si King David diriya. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So ang mga matarong ni ay righteous people of God. Di ta basta-basta matarong. Di ta basta-basta ma-shaken. Di ta basta-basta ma-dala. And then God is our great companion. He is concerned about you. Kauban nato kanunay ang Diyos. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. This is always a reminder sa mata ko sa kanato karon nga kagabi church. I know, I believe each and every one of us is carrying this pressure. Daghantay gidala, daghantay mga kabalaka. Though makaingon ka na, Lord, usahay no, pag mag-pray, Lord, kabalo ko na I know na you're always there. But dili mo usahay, ma-skip ang reality na I needs. Dili mo ma-skip ang reality na mukaon ka. Dili mo ma-skip ang reality na manginahanglan ka o kwarta or everything. That's the reality because naapat sa flesh. And then God is our great companion. He is concerned about you. If our worries are big, our God is bigger. Amen. Kung ang atong kabalaka dako na, ayaw kabalaka, naapay mas dako diha. O ang atong Diyos, siya able to answer every need. He knows every detail sa atong panginahanglanon. He will never leave you nor forsake you. Offload or unload your burdens to Him. Offload or unload ang imong mga burdens kung sa imong ginadala-dala diha sa likod na bukan. Kung ikaw, bugatan na ka sa imong likod, pagpahilot rakan. Pagpahilot rakan. But dili sa bukan, but kung sa imong ginadala, unload. Offload na ibili na. Ihatag na sa Diyos. Because He is our great companion. He cares for you. Mga matarong, dili, dali-dali, matarong. Amen? So third thing, be alert. Watch for traps. So magtanaw ka sa mga traps. So kaganina, verse 7 man to, no? Proceed na sa verse 8, sa 1 Peter 5, verse 8. Be alert.
watch for traps. It says here, be on your guard and stay away. Your enemy, the devil, is like a roaring lion, sneaking around to find someone to attack. Naara siya sa kilid-kilid. Maghulat na siya, mu-attack. The devil will try and do whatever it takes for you to be discouraged. So si Satan, si devil, naana siya always kanunin nag-surround. Atong una, i-rewatch na ako ang Passion of the Christ. Nakita na ako dito. Actually, I've watched that movie for many times na. Mga 20-something years. Ano to, 20... Ano to mga year before. Giri-watch na ako si Ja last week. Nakita na ako, atong time na si Jesus na gipakare na sa cross, si Satan nakasakilid, naglakaw-lakaw, nag-ana siya, nag-watch. Ana siya giyapon sa Jesus, pagtanaw ni Jesus sa iya. Kaya mo ni Satan, namudaog na si Jakay. Si Jesus, murag, luya naman. Pero si Satan, sige ka-inject. Kung ano na, give up na. Hindi na mo kaya bugang kaayo ang cross, grabe na ang pasakit sa imo. Pila ka na siya sa imong nadawa. Give up na diha. But the moment, pag-crucify na ni Jesus dito sa cross, isyakit si Satan, kaya nga naman, napildi man siya. So it means, ang pagpakamatay ni Jesus sa cross, wala na butang sa kawalan. Kaya nga naman, dito ni-admit na si Satan na na-defeat na gid siya, wala na. Ibutong, pangit magit si Satan, pangit gani si Satan dito sa movie, how much more yun sa reality, no? Lahat din siya tanawon, as in. Paitaan, no, So and then, be alert, watch for traps. So be on your guard and stay away. Your enemy, the devil, is like a roaring lion, sneaking around to find someone to attack. The devil will try and do whatever it takes for you to be discouraged. Here in Mark 13, verse 33, NIV. Mark 13, verse 33. Be on guard, be alert. You do not know when the time will come. Be on guard, be alert. You do not know when the time will come. Kung ato makita karon sa kalibutan ay mga gera, pero for now nag-ceasefire sila for the meantime. But kini na mga pakitabo sa kalibutan na ano ni siya sa Bible? Wars, rumors of wars, naka-state na dito. But all we have to do is to be on guard, be alert. You do not know when the time will come. Wala ta kabalo. Sa una ni Ingot, 2012, bumalik si Jesus. Pero 2026 naman karon. I don't know kung naana sa mga prophecy na kanus-anasan si Jesus, but no one knows. Kanus na si Jesus bumalik. Wala ta kabalo. Kanus na si Jesus bumalik. Let's be prepared always. Always tamanda. Always na yung tumanda. So be alert. Hindi mo katapat, be alert! Praise the Lord. Be alert. Alert always. Watch for traps. So, naara na siya ng sneak sa kilid-kilid. So, fourth thing, resist the devil. Stand firm in faith. So, kung dito niingon, be alert. So, ang after ana, resist the devil. Stand firm in faith. Sa ibrang gihapon na verse at tumaganina, be on your guard, stay awake. Be alert and awake. Be focused and be clear-headed. Sahay mo, ang pressure sa imo na una, kung the more bitaw, kabantay ko medyo time na pressure imo mind, maka-decide ka ng dili sakto. Diba? That's the reality. Usahay, pressure na ako radyo, pero mag-decide ka, ay, di ko dyan isang to. So, what will you do?
Relax, kalma, clear your head, pray, and then God will give you the answer. So, dili na ta basta-basta na mo attack dayon. Be alert, focused, and be clear-headed. Even now, the devil tries to put or inject it on our mind. Bisan karon no, ginatry gihapon as I was praying ani. Ako, Lord, siya ako i-share. Busy man lagi sa work. I-inject ka na dayon ko ni devil. Hindi mo siya, ano mo share mga pressure gani ka. Ano i-share man mo ang how to overcome or how to be kanang dili ka ma-pressure. How to handle pressure. Ikaw gani mismo, pressure ikaw. Naku, wow. No. Dili na ako ipakita na ingani. I know this is just the thing na gi-inject na ni Satan sa akong mind. Hindi ko magpadaog. Niingon siya. But here in James 4 verse 7, NIV, it says here, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. What will you say kung mayroon ka na, in Jesus' name? Ako, for how many times na ako doon nakatry, bitaw na, mura nang mag-dream, feeling na ako mag-dream ako. Gusto na ako musulti ng word, Jesus. Have you tried that one? Kanang matulog ka, mura kung sa'y tawag ka na, bangungot? Something bangungot? Sa kapusugan. Nakatry na ako, anak. Kanang feeling na ako, hintan ko. Pero gusto na ako i-utter, i-say, Jesus. So after ato Jesus. Makapray na na yun. I tried that so many times. Grabe ka na, guys. Siguro usahay tungkol sa pressure, disturbed na ka. Tawago na nato si Jesus. Jeremiah 33 verse 3, di ba naging mo? Call unto me and I will answer you and I will show you great, mighty, unsearchable things that you do not know. Call unto me. Tawag na ta kay Jesus. Mora na ang pinaka keyword, Jesus. Dali na masulti, Jesus ra. Submit yourselves and resist the devil and he will flee from you. So, and then, last thing, God's strength. So, saan na ay mag-handle sa pressure? Through God's strength. He will restore you. Kung kapuyod ka, He will restore you. 1 Peter 5 verse 10. It says here, but God shows undeserved kindness to everyone. That's why He appointed Christ Jesus to choose you to share in His eternal glory. This is the thing na akong iganahan in the version. You will suffer for a while. You will suffer for a while, but God will make you complete, steady, strong, and firm. You will just suffer for a while. Kadali lang. You will just suffer. Kadali lang na. Gamay ra ng kuman. Kadali lang. Mo nila ko, wow, very, very timely. You will just suffer for a while, but God will make you complete, steady, strong, and firm. God is the source of every blessing. Trials are temporary. After the trials, you will just be amazed how God worked and equipped you. Ma-amaze ra kan ka. Hala, tuon no, ani na kaya, kadaugan na ako ni. Dili ta dinaog-daog, madaugon ta. Naka-remember ko sa gingon nila ni Pastor before, no? Kanang mo adto ka bitaw sa battle, usahay mo lang, pildi ka mo mga military or soldiers, oo, nakadaog mi, nakauli, pero wala na iin. Di ba? Daog lagi, pero you are not complete anymore. Lahi na itong madaugon ka na nakastand ka ng firm. Complete. Lahi na ng, ay,
pero wala na kamot, putol na ang talinga, diba? Lahira na nakadaugan. So, trials are temporary. And then, here in Philippians 4 verse 13, CEV, Contemporary English Version, CEV, Christ gives me the strength to face anything. Sa other version, I can do all things through Christ who strengthens me. But din sa CEV, Christ gives me the strength to face anything. So, bisan unsa pa na, God's peace covers you in pressure. The formula of growth is trials plus trust. Trials plus trust equals growth. So kung ikaw na kay problema, plus nagsalig pag-yun ka sa Ginoo, mutubo ta sa atong pagpangalagan sa atong Diyos. So just trust God's process. Trials are temporary, church. Karon na ni, you will suffer for a while. Naingon pa nila sa 1 Peter. You will suffer for a while. But God will make you complete, steady, strong, and firm. So, ang ako pangutana karon na kagabi yun, what's pressuring you right now? Unsay nakahatag kanimo og pressure? I know na atay different na mga pressures na ginatubang. But these things, how to handle pressure first, humble yourself, cast your worries, be alert, resist the devil, and God's strength. These are just the things that could help us. That we could meditate at home, na ata sa balay na ako, you could read the 1 Peter chapter 5, continue to meditate on it. What are the things that's pressuring you right now? Give it all to God and always stand firm. God answers. He doesn't crumble. Submit and stand in His promises. So, amen. So, karon na kagabi yung church, I believe and I know dapat tayo mga kabalaka, pressures, nasakitan ta, na atay mga needs, but the only thing is for sure, those pressures are temporary, trials are temporary, but God is constant. Amen. Always consistent, always constant. Amen. So, ato palakpakan natong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Igsoon, let us not forget, ingat pa ang pulong sa Ginoo. Greater is He that is in me than He that is in the world. Dako ang Diyos nga kagiranan. Yes, di nato madinay na ang itay klase-klase ng pressure. Natay klase-klase ng mga pagkabato. Natay klase-klase ng mga Panginoon. Pero always remember, we are in a winning position. Ang maka-carry sa ito usay, ang maka sa kausay kung madrag ang ato ang nakapanguna-una na magtutok sa mga bulan. That's why ito napulong sa Ginoo, looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. So, sa panahon na na-pressure ka, yung pa-resist the devil and continue walking, looking unto Jesus. Tutukin lang nga si Jesus. Kaya naman siya ang ato ang kadaugan. Uma naman niya gideklara. Ingon naman siya siyang pulong, I have overcome the world. Pasabot niya na ang tanan nga mga butang na atong nakita in soul, bisan unsa pa man na it has been declared. It's a defeated foe. Amen? Hallelujah. Let's all stand. Praise the Lord. Madaugod, hindi katapad kita mga madaugod na anak sa Diyos. Tayo ang mga kabalakan. Yes, it's a reality na tayo mga kabukaton. But praise God, yung pa ang pulong sa Ginoo. Gi-remind na tayo, gitugutan mo niya nga masukit pulong, cast all your cares. Kay kabalot siya na naipanong na natin mga cares. But yung na pulong sa Ginoo, ihatag sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Karong atak na itong mga prayer request. Salamat sa Ginoo na amantay na may karungkuntaga na may news nga niingon nga ma-open na within 2 weeks ako nakita ginutangan nila o kanang sa nilimit within 2 weeks abrihan ang Strait of Hormuz atong iampo ideklara
in Jesus' mighty name. Ang kanina ilang isulti nga 2 weeks, mahimo na yun ang open. Stable na pag-open sa Strait of Hormuz. Kaya hindi naman actually, yes, it's a war between Israel, Iran, and Israel. Pero dagan ang affected. Except kung naay sila kaugalingon nga gitawag nato, na sila kaugalingon nga mining sa oil. Pero halos na mo agi man din na. Kung maaprihan, ato po din idala sa pag-ampo after ani na open, dira naman after ang maghihapon na dira pasok na lang, corrected na pala, nag-isip matagboy. Atong i-ampo, dagat matag resources sa Philippines. In fact, ang kanyang gitawag dira katong kung mahinumduman ninyo na nata dira sa mainit na manay deuterium dira. Unya, somewhere ganang sa kanang economic zone, na ato'y magikan sa time ni GMA, I believe, hapit po ganito na iskutan sa time ni Pinoy, even sa time ni Duterte, kaya gitawag joint venture. Okay. So kung i-joint venture ang pag-tanaw o pag-aprian ng ato ang oil somewhere dito sa kanang mga sa West Philippine Sea, dako na kaay na kaya dili naman na muagi Hormuz. So kung kadto nga mga panahon na hitabo ang joint nga operation, wala nang gawas ang katong mga anti-China nga mga panghuna-una. Ato ning i-discuss kadyo kay para makasabot na ba maabrihan ang atong mga panghuna-una. So kung wala nang gawas ang mga anti nga mga China nga mga campaign, at the same time kanang gitawag nato na usa may mga reasons nga wala na dayon ang joint expedition pagkuan ana nga oil, supposedly dili ta affected sa ani nga problema. But God knows all things, kabalo siya nga nang patuloy gitugon. And let's pray nga kana pud after ano na nibutang sa one, stable nga pag-open sa Strait of Hormuz kay para ang katong mga nasod nga dira nagaagi ang ila ang supply sa oil, mahimong naa na gyud ma-supplyan na gyud. And then ato pong idala sa pag-ampo nga kaning ato ang kanang maabrihan kanang resources sa Pilipinas. Kung sa na joint venture ba na di ba makaya sa Pilipinas nga mauray maglakaw at magtrabaho ato iampo that the Lord will just open sa iyang kaugalingon nga time na naa na matrabaho ka ng mga na-resources sa oil. And then i-pray nato ang fast na price rollback. Atong naayong panahon nga bisa ka ato ni nakita nga bisan pa sa panahon nga ang nag-abot ang gigamit ibaligya ng mga fuel is katong karaan nahitabo ibaligya na siya og taas. So in short, nikita gyud ang ato, we would be very glad na makita sila but affected yun ang kadaghanan. So atong iampo mubalik mutaa ka na mag-open naman ang Strait of Hormuz ug ato na mag-ideklara nga open na din ang masirado o balik, hindi na inong nataman 2 weeks matrabaho din ang problema between US, Iran o sa Israel. Atong iampo nga ang pag-rollback, dili po ingon na nagsaka o taas o niya mo rollback to 5. Atong iampo ang balik, magpas-pas ang rollback. Nga mo trabaho kung kinsay dapat mo trabaho para mamanduan ang pag-rollback in Jesus' mighty name. So ato pong iampo mga kaigsuunan, peace of God to take over in the midst of the chaotic season. Na ato ideklara na sa ato away problema sa ato ang mga anak sa Ginoo kinaatay kalinaw sa pagkasing-kasing. Pero ang kalibutan ng mga tao sa itong palibot, kinahanglan ang kalinaw sa Diyos. So atong iampo karon na in the midst of mga world war, world no war dira sa mga news, sa mga palabtik-labtik ng istorya, mga hate ng mga word, atong i-declare ng iningan time that the peace of God will just take over. Kung one pa, peace be still. Let's declare that. I believe igsoon nga kanang naa kabubuton as we speak, declare in Jesus' mighty name ato na it will take over. So let's declare take over ang peace sa Ginoo in the midst ni kagubot. And then the church to stand on its ground in the midst of fear, worries, and crisis. So ang church mo barog, dili ta ma-carried away sa mga kalisod. Kaya naman who will be, we were able to share with some mga Christians, believers, mga pipila ka adlaw,
And then makita nato ay nganaan tungod sa mga panghitabo naapod na kere hinahinay sa worry, sa care, sa kabalaka, what will we eat, what will we drink. So naana-ana ng mga kwan. So atong iampo nga ang mga believers mo stand sa ground down sa balik sa dito sa number 4. So ang mga believers mo stand sa ground nga sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagiligid magdala, di ta madala ani, pagmubarog kita in the midst ani, and we will declare the will of God nga sa atong palibot. Kay ingon pa pulo sa Ginoo, we are a city on a hill, we are the salt and light of the world. And then pray for New Life Surigao and its members to continue to walk in faith, wisdom, and deeper understanding of God's plan, purpose, and will for their lives and the church. So atong iampo ang mga membro din sa simbahan. Di nato ni kalimtan mga kaigsuunan. Ato yung iampo ang ato ang mga kaigsuunan sa simbahan. Matag membro, pamilya, membro sa pamilya, sa mga membro din sa church. Atong iampo pagpadayon, paglakaw, nga na sa pagtuo, nga na sa kaalam sa Dios, makabaton ug lalong nga pagsabot sa plano sa Ginoo, sa katuyuan sa Ginoo, unsa ang direction sa Ginoo para sa matag individual nga kinabuhi. Unya konektado nga ni diri sa simbahan, diri sa church sa Dios. And then let's pray for provision for the church construction. We are getting nearer sa July 28. Atong iampo tawagon nato ang provision pastora na amang taron sa panahon sa crisis. Igsoon sa atong pag-iingon, wala tagi manduan sa Ginoo nga magpadala taon sa ang season sa crisis. Diri lang sa hope lang sa kaingon ani nga nahitabo. No, we will call what God has empowered us. We will call provision to come in. Let's just pray provision to come in niining ang church construction. So sa naamanta ang ato ang steel gihapon, ang atong flooring, ang ato ang high ceiling, ang ato ang pintal, of course ang labor nga na sa mga railings ngadto sa canopy dito sa gawas. Tawagon nato ang provision makaigsuanan. Good weather kay kagani na is wala na wala na tapos tira nagundang-undang tuod kay nagulan. So ato iampo ang good weather. And then let's pray for church services and all fellowships. So mga services panimbaho nato, ato ang mga regular services nato, atong idala sa pag-ampo ng Dios magpamuhat, adunay pinasahig ang pagpamuhat sa Dios. Ang mga membro magpadasigon sa pagpangalaga, dili i-leave behind ang services where we connect together as a church. Importante ni the Lord pour out ato ning sabton. Ngano kinahanglan nato ni pray? Kay ngano man ang Ginoo mo speak siya sa iya ang kabubuton nga na sa iya iglesia sulod sa church. Dila siya mo speak, dila po siya mag-empower, dila po siya mag-release sa iyang blessing. Naman na sa Bible, for there the Lord pour out, iyang i-pour out ang iyang blessing, even life forevermore. Asa man, dili in our corporate, because that's the church, that's the purpose of the church. Dili na yes, we are a church as a whole, pero kung tanaw mo ang church, yung the word ng church, it is a gathering of the called out ones. So karon kung magpabilin, kalimtan, usahay wala, ang mahitabuan na igsuon na ay mamiss. So atong i-pray ang mga church services nato, mga kaigsuonan, magmadasigon yun, adunay pinasahig nga kaigag siyang kasing-kasing, nga musimbag yun mga lagad. Atong iampo, ma-break nato ang 200. Muabot ta din na, atong panhangtod magkasaka ang ato ang attendance nga na sa atong mga services. So iampo nato ni, kaya nga naman importante ni mga kaigsuunan. Gusto tag na ikausaban sa kinabuhi sa mga kaigsuunan. Gusto tag na ikausaban sa ato ang sa matagaspito sa atong life. Remember this, where the Lord commands His blessing, His empowerment, nganha sa gathering, nga sa iya ang pag-isulti, the gathering of the called out ones. And let's pray for the fellowships, the life group, ugma, ang mag-basketball, proteksyonan sa Ginoo, labay-labay naman daw sila, pero proteksyonan sa Ginoo, unya, magmalipayon, mga kababayan, diliman, lisod man, diliman kabalumang drive, so diri rami sa church pagkaabot sa gabi, and then ang mga life groups, kung sa pamanan nato ng mga gathering atong ideklara ang Dios magapamuhat. Come on, let's start to pray. Oh, Rabashi. Oh, God, Lord God, ang opening can start na deklara na Lord, kaya na open pa. Open ilang
God, Lord, for 2 weeks. God, I pray right now, praise Lord, it's just the beginning of the opening of the right closes. Bakit niya po, na i-close, ibalik niyo. Grabe sa pangalan ni Jesus. Lord, that 2 weeks, Lord God, when dialogue between these nations, God, that is a war. I pray, O God, that you will with change. Lord God, sa kailangan mo, I thank you, Lord God, for the welfare sa daghan ng mga tao dito worldwide, O God. I pray, Lord, na ikaw magpapamuhan, ikaw magpapagwikan, ikaw magpaword, O God, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ginoo, sa akong piniglara. Istimo, Ginoo, mag-opening, giginak ni Ana, Ginoo, Diyos. Lord God, ni Ana, Ginoo, sa ating anin sa mga bato. Oh, in Jesus' mighty name, salamat, Ginoo, ako piniglara ko kaknaan. Feeling na nakaklose o balik in Jesus' mighty name. I come against the word of the devil. Ang gusto niyo buhatag o kalisod sa buong nakalimutan. Ako piniglara ko ng Ginoo, Diyos. Lord God, ang mga pagkamuhan in this week, Lord God, months, Lord God, sila nakita kong Ginoo, Diyos, ang mga kalipon, Ginoo. Kung sa aking piniglara ko naknaan, ang pinasahin mo pagpamuhat, Ginoo, Diyos. Lord God, Lord, makahimo, Ginoo, Diyos, makalikawan, Ginoo, Diyos, sa mga kanasuran na na-affect, Ginoo, Diyos, hindi na
In Jesus' mighty name. Ang piniglaan, Ginoo Diyos, na mahimok ka. You are able to provide all that is needed in Christ Jesus our Lord. So akong ginampo pinagi sa pangalan ni Jesus. Akong natawag ang financial condition. Pag ako titigay na siya para sa pagpadayos instructions sa pagpadayos. Akong itawag Ginoo Diyos. Ang pinsan akong itawag ang mga materials. Akong itawag ang finances na abot. Akong itawag Ginoo Diyos ang provision. Akong itawag ang maayong na weather. Ginoo Diyos, di kami mababalan sa magtungan sa iyong kabutod sa iyong direction. Oh, we declare, bless every hand, Lord God, na nag-sow seed. Hindi ang panibalay ni Ginoo Diyos. Hindi na seeded, harvest, Lord God, multiple times, Lord God. I thank you, Lord, in panalangin ng church services. Ang mga fellowship, the members of this church, Lord God, Lord, makapanood, Ginoo Diyos, kung pinasahit, Ginoo, ang passion sa pag-anhas ng balay, pag-itupan, Ginoo, sa pag-save of fellowship. I thank you, Lord God, that pinanood in our hearts, Lord God. Lord, that passion to seek your presence, to hear your word, for there are commands is blessing. Lord, that hear your people, God, the word of church, the moment of once, Father, you will pour out, Lord God, your revelation. You will pour out your direction. You will pour out your encouragement. You will pour out your heart, Lord. You will pour out your presence. You will pour out your blessing. So I declare, Lord God, let every member of this church give, Lord God, Lord, authority on Diyos na attention sa need of God to come together as a church. So right now, I declare, Lord, ang mga friendship yung panalaginan, ano na yung pinasahit ng connection sa pagkakitabo, panalangin Ginoo Diyos, panalangin sa iba. This church will grow. This church, oh God, will tutubo sa pinasahit ng pangalan. We declare it as growing numbers, Lord God. We shall see people coming in. We shall see people growing in the knowledge of your will, oh God. Oh, we thank you, Lord. We give you praise. Oh, Ramasi, Ramamande, Ramande. Oh, we thank you, Lord, for your goodness. Hallelujah. Hallelujah. Mag-inang po ay kitang matago sa iniklarang panalangin sa Diyos. Na po yung sa puso. Everybody in this place is by the power of your Spirit, in the name of Jesus, your word become our strength. Your word become our source of our strength. All of us, Father God, we be blessed and become stronger. Thank you for the peace of Christ in us. You will supply every need of these brothers and sisters. You will not leave us alone. You will give us our superiors, thank you, Jesus. Spirit of our needs tonight. In the name of Jesus, all of us. Oh, you are good, Lord. Kamano pasalamatan ng Diyos. Dawata ang pusok sa Diyos ng mga kasama. Dawata ang anointing sa Diyos yung kinabuhi. Dawata ang manalangin sa Diyos. Oh, dawata ang empowerment sa Diyos. You are blessed coming in and blessed going out. Whatever you do, the Lord's blessing is upon you. The power of the Lord is upon you. Oh, the presence of the Lord is with you. Oh, you have the peace of Christ that surpasses all understanding. You have the mind of Christ. You have the wisdom of God. Wherever you are carrying the light of the world. Oh, you are carrying the light that is Jesus. We have the light of Jesus in us. So therefore, brothers and sisters in the Lord, rise up. Because God has a purpose. We are the salt of the earth. We are the light of the world. We are the preservative of the people around us. Therefore, always remember, dili ka ultimo. Alagad ka sa Diyos. Anak ka sa Diyos. You have what the world needs. Yes, we don't have wisdom of our own, but we have what the world needs, and that is Jesus. Oh, Ramasali. Thank you, God. Thank you, Lord. We give you praise. As we bring our tithes and offering, let's pray.
Father God in heaven, I thank you for your goodness. Thank you for your presence. Thank you, Lord, that you're always with us. Salamat, Ginoo, sa imong ihog sa matagusa. Salamat, Ginoo, sa pagtagpo, Lord, sa mga pag-apo. Salamat, Lord, we are able, O God, to rise up above every pressure. We have the mind of Christ. Oh, we have the authority of the Lord upon us. We thank you, Lord, that you taught us how to cast, Lord God, all our cares before you. And I thank you, Lord God, for miracles taking place upon every life. Whatever need we have right now, finances, I call financial provision to come in Jesus' mighty name. We shall see your miraculous hands working and moving in our lives. We shall see your miraculous hand, Lord God, working and moving, Lord, in their business, in their jobs, and in their families, in Jesus' mighty name. Upon every one of us, we shall see, Lord God, Lord, pinasahiti mo ang pagpamuhat, Ginoon Diyos, sa among kinabuhi. Because even the world is getting darker and darker, we, your church, will get brighter and brighter because we have the light of Christ in us. So thank you, God, for your goodness as we bring our tithes and we give our offering. Salamat, Ginoo, sa imo ang pagpanalangin sa matag usa. Salamat, Ginoong Diyos. Lord God, ang kalisdahan ng Ginoo ay dapat sa among kinabuhi. Kami imong gipanalangin. Salamat, Ginoo, sa iyong pagkamayo. In Jesus' name, amen and amen. As we are God sa offering. Thank you, Father, for your word. Thank you, Lord, for speaking to us tonight, Lord Jesus. Thank you, Father, for answering all our prayers in this place, Lord God. Prayers brought before you, Lord God. We have a purpose, Lord God, to run. Thank you also, Father God, even for the vision of this church, Lord God. Your purpose for us and every one of us, Father God, will take place, Lord God, in our time. Thank you also, Lord Jesus, even, Lord God, for answering our prayers, Lord God, regarding, Lord, the state of Hormuz, opening of the state of Hormuz, Lord Jesus, Lord God, sa faster, Lord, na pag-rollback Ginoo sa oil, gasoline, gas. Thank you, Father. You will supply every need. You will supply, Lord God, all the needs of this church, all our needs, Father God. Each and every one of us, Lord God, will enjoy your promises, will enjoy, Father God, your provision. So I give you all the glory and praises for all the things you have done for us, Lord God, in Jesus' name. Amen. 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 Estado na Hormuz.